Bago naging doktrina ang purgatorio, may mga Kristiyanong nagdarasal para sa mga yumao. Hindi ito iniutos ng simbahan noon, kaya bakit ito kumalat? Noong ika-4 na siglo ng Kristyanismo, ang simbahan ay nasa isang kakaibang yugto ng kasaysayan. Ito ay panahong hindi na bago ang pananampalataya, pero hindi pa rin ganap na matatag. Hindi na ito ang maliit at tahimik na komunidad na palaging nagtatago, pero hindi rin ito ang institusyong kilala natin sa mga sumunod na siglo. Ito ay simbahan na nasa gitna ng pagbabago. Mula sa pag-uusig patungo sa kalayaan. Mula sa tahimik na pagsamba patungo sa mas lantad na pamumuhay panrelihiyon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang pagiging Kristiyano ay hindi na automatikong nangangahulugan ng panganib. Unti-unting tumigil ang malawakang pag-uusig. Ang mga Kristiyano ay hindi na kailangang magtago sa mga bahay o libingan para lamang makapagtipon. Ang pananampalatayang dati ay binubuhay sa takot at pagtitiis ay nagsimulang mabuhay sa liwanag at katahimikan. At habang ito ay isang malaking tagumpay, may dala rin itong mabigat na hamon. Kapag ang pananampalataya ay inuusig, malinaw ang tanong, paano tayo mananatiling tapat kahit mahirap? Ngunit kapag ang pananampalataya ay naging mas ligtas, mas malaya, at mas tanggap ng lipunan, ibang uri ng tanong ang lumilitaw. Ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Sa ika-4 na siglo, dumami ang mga taong naging Kristiyano. Ang ilan ay dahil sa tunay na paniniwala, ang iba ay dahil mas ligtas na ito. May ilan ding sumama dahil ito na ang nagiging normal sa lipunan. Dahil dito, ang simbahan ay hindi na lang binubuo ng mga taong handang mamatay para sa pananampalataya, kundi pati ng mga taong gustong mabuhay ng maayos sa loob nito. At sa ganitong sitwasyon, nagsimulang lumalim ang mga tanong, lalo na ang mga tanong na dati ay natatakpan ng ingay ng pag-uusig. Isa sa mga tanong na hindi maiiwasang lumitaw ay tungkol sa kamatayan. Sa panahong ito, ang kamatayan ay hindi pilosopikal na usapin. Ito ay bahagi ng araw-araw na buhay. Maraming namamatay ng bata, maraming namamatay sa sakit, maraming namamatay matapos ang isang buhay na may pananampalataya, ngunit malinaw din ang kahinaan. Hindi lahat ay martir. Hindi lahat ay banal sa mata ng kapwa. Hindi lahat ay namamatay na may pakiramdam na ganap na handa. Kaya sa loob ng mga komunidad ng Kristiyano, noong ika-4 na siglo, may mga tanong na unti-unting bumibigat sa puso ng mga tao. Ano ang nangyayari sa kaluluwa pagkatapos ng kamatayan? Nasaan ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na? At paano haharapin ng Diyos ang isang taong namatay na may pananampalataya? Pero may mga pagkukulang pa rin? Mahalagang linawin ang kontekstong ito. Kapag sinasabi nating may mga Kristiyanong nag-iisip tungkol sa purgatorio, hindi natin tinutukoy ang lahat ng Kristiyano at hindi natin tinutukoy ang mga Kristiyano sa panahon ngayon. Ang tinutukoy natin ay ilang komunidad ng mga Kristiyano noong ika-4 na siglo. Lalo na sa mga lugar na kalaunan ay magiging bahagi ng tradisyong Katoliko. Sa panahong ito, wala pang malinaw na salitang purgatorio. Wala pang definisyon. Wala pang opisyal na aral. Ang meron ay mga taong nag-iisip, nagdarasal at nag-aalala. Wala ang mga Kristiyano noon sa langit. Naniniwala sila sa muling pagkabuhay. Naniniwala sila na ang Diyos ay banal at makatarungan. Ngunit naniniwala rin sila na ang Diyos ay mahabagin. At dito nagsisimulang mabuo ang tensyon. Paano magiging ganap na banal ang isang kaluluwang namatay na may kahinaan pa rin? Paano ipapakita ng Diyos ang kanyang awa nang hindi isinasantabi ang kanyang kabanalan? At paano uunawain ang katarungan ng Diyos sa harap ng di-perpektong buhay ng tao? Sa puntong ito ng kasaysayan, wala pang malinaw na sagot at mahalagang tandaan iyon. Ang nangingibabaw ay hindi katiyakan, kundi pag-asa. Ang pananampalataya ng mga Kristiyano noon ay hindi nakasentro sa detalyadong paliwanag.
kundi sa pagtitiwala sa Diyos. Isa sa mga malinaw na ekspresyon ng pananampalatayang ito ay ang panalangin para sa mga yumao. May mga Kristiyano noong ika-4 na siglo na patuloy na nagdarasal para sa kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na. Hindi ito ginagawa dahil may malinaw silang paliwanag kung ano ang nangyayari sa kaluluwa. Ginagawa nila ito dahil naniniwala silang ang ugnayan sa loob ng pananampalataya ay hindi basta-basta napuputol ng kamatayan. Kapag may namamatay, hindi agad natatapos ang malasakit. Ang panalangin ay paraan ng pag-asa, paraan ng pagtitiwala sa awa ng Diyos. Hindi ito doktrina, hindi ito utos. Ito ay kilos ng pananampalataya. At dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa unang Kristyanismo. Ang pananampalataya ay nauuna sa paliwanag. Hindi muna nila tinatanong, ano ang eksaktong proseso? Ang tanong muna ay, pwede pa ba kaming umasa sa awa ng Diyos? At mula sa tanong na iyon, unti-unting nabubuo ang mga ideya, hindi bilang malinaw na aral, kundi bilang mga pagninilay na hinuhubog ng panahon, karanasan at pananampalataya. Ika-4 na siglo, habang patuloy na nagbabago ang anyo ng simbahan, may mga gawain na nanatiling tahimik ngunit makabuluhan. Isa sa mga ito ang panalangin para sa mga yumao. Hindi ito sentro ng pagtatalo. Hindi rin ito pinagtutuunan ng formal na paliwanag. Ngunit patuloy itong ginagawa sa loob ng maraming Kristiyanong komunidad, lalo na sa mga lugar na may malalim na tradisyon ng pag-alala sa mga namatay. Kapag may pumanaw, hindi agad napuputol ang ugnayan. Ang mga Kristiyano noon ay nagdarasal hindi dahil sigurado sila sa kalagayan ng kaluluwa, kundi dahil naniniwala sila na ang awa ng Diyos ay hindi agad natatapos sa sandaling huminto ang hininga ng tao. Ang panalangin ay hindi paninindigan ng doktrina, kundi kilos ng pag-asa. Isang tahimik na pagsasabi na, Diyos, Ikaw ang bahala. Mahalagang pansinin ito. Ang panalangin ay hindi paliwanag ng proseso. Ito ay pagpapahayag ng tiwala. Habang patuloy ang ganitong mga gawain, may mga Kristiyanong guro at manunulat na nagsimulang magnilay. Hindi pa ito debate. Hindi pa ito opisyal na usapan ng simbahan. Ito ay personal na pag-iisip ng mga taong gustong unawain ang pananampalatayang kanilang isinasabuhay. Dito unti-unting lumilitaw ang isang ideya, hindi malinaw, hindi buo, ngunit paulit-ulit na bumabalik. Ang kaluluwa ay kailangang maging handa upang makapiling ang Diyos. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay dalisay. At ang tao, kahit may pananampalataya, ay nananatiling may kahinaan. Kaya may tanong na hindi madaling iwasan. Kung ang isang Kristiyano ay namatay na may pananampalataya, ngunit hindi perpekto ang buhay, paano siya haharap sa kabanalan ng Diyos? Sa puntong ito, may ilang nagsimulang magsalita tungkol sa paglilinis. Hindi bilang parusa at hindi bilang ikalawang pagkakataon para maligtas, kundi bilang paghahanda. Ang paglilinis ay hindi pa inilalarawan bilang isang lugar. Wala pang eksaktong termino, wala pang tiyak na tagal. Ang ideya ay simple. Bago ganap na makapiling ang Diyos, ang kaluluwa ay kailangang ihanda. May mga gumamit ng larawan ng apoy, ngunit hindi malinaw kung ito ay literal o simbolo lamang. May mga nagsalita tungkol sa paghihintay, ngunit hindi nila sinabing saan o gaano katagal. May mga nagsabi ng pagdurusa, ngunit laging inuugnay ito sa awa ng Diyos, hindi sa galit. Ibig sabihin ang ideya ay hindi pa buo. Ito ay hinuhubog pa lamang ng wika, karanasan at pananampalataya. Mahalagang idiin ito. Sa ika-4 na siglo, wala pang Kristiyanong nagsasabi na ito ay opisyal na aral ng buong simbahan. Walang konsehong nagdedeklara. Walang listahan ng dapat paniwalaan. Walang iisang paliwanag na tinanggap ng lahat. Ang meron ay mga pagtatangkang ipaliwanag ang iisang tensyon. Paano magsasama ang kabanalan ng Diyos at ang kahinaan ng tao? At dahil iba-iba ang karanasan ng mga Kristiyano sa iba't ibang lugar, iba-iba rin ang paliwanag. May mga simbahan na mas bukas sa ganitong pag-iisip. May mga mas tahimik at maingat.
May mga nananatili lamang sa panalangin nang hindi na humihigit pa sa paliwanag. Habang lumilipas ang panahon, may isang mahalagang pagbabago ang unti-unting nangyari. Ang dating simpleng gawain, ang panalangin para sa yumao, ay nagsimulang hanapan ng dahilan. Hindi na lang ito ginagawa dahil ganito ang nakasanayan, kundi dahil may tanong na gustong sagutin. Kung nagdarasal tayo para sa mga yumao, may epekto ba ito? At kung may epekto, ano ang nangyayari sa kaluluwa? Dito, unti-unting nabubuo ang ideya na ang kaluluwa ay maaring nasa isang kalagayan na hindi pa ganap, ngunit hindi rin ganap na hiwalay sa Diyos. Isang kalagayan ng paghahanda, isang proseso, hindi destinasyon. Mahalagang ulitin, hindi pa ito purgatorio sa paraan na naiintindihan natin ngayon. Ito ay ideya pa lamang, pagmumuni-muni, pagtatangkang magbigay linaw, at dito rin nagsisimulang pumasok ang kalituhan. Dahil walang iisang paliwanag, may mga Kristiyano na tumatanggap ng ganitong ideya at may mga hindi kumbinsido. May mga simbahan na patuloy lamang sa panalangin ng walang paliwanag. May mga guro na mas malalim mag-isip at may mga mas pinipiling manahimik. Ang simbahan sa yugtong ito ay nag-iisip pa lang, hindi pa ito nagdedesisyon. At ito ang madalas hindi nakikita kapag pinag-uusapan ang purgatorio ngayon. Marami ang iniisip na ito ay bigla na lang lumitaw bilang malinaw na aral. Sa totoo lang, may mahabang pagitan sa pagitan ng unang gawain at ng opisyal na paniniwala. Sa pagitan na iyon, may tanong, may pag-asa, may pagkalito at may pananampalatayang patuloy na humahanap ng paliwanag.